Pikit niyo muna yung mga mata niyo sandali. Isipin niyo yung sikat ng araw na tumatama sa napakaberde at luntiang kabundukan, yung malamig na simoy ng hangin at yung pamoso at kahanga-hangang tanawin ng Banawe Rice Terraces. Habang pinagmamasdan ninyo ang bawat baitang nitong tila hagdan patungo sa langit, may maririnig kayong isang misteryoso at mahinang kanta ng mga kababaihan na umaaling-aungaw sa paligid. Ngayon, itatanong ko sa inyo, anong himig ba ang dumadaloy sa mga hagdan-hagdang palayan ng Ifugao? Hindi lang ito basta ingay, may napakalalim itong pinagmulan na sumasabay sa mismong pagdaloy ng tubig sa mga bukirin. Welcome sa ating pagtatalakay ngayon. Sobrang excited ako na himayin natin ng direkta ang buhay na kaluluwa at kasaysayan ng Cordillera. Susuriin natin yung kwento sa likod ng mahiwagang sayaw at awit na ito. Tuklasin natin kung paano napanatili ng isang awit, isang awit, ang buong pagkakakilanlan ng isang komunidad sa loob ng napakaraming henerasyon. So ganito ang magiging daloy ng ating paglalakbay. Unang bahagi, tinig ng mga palayan. Ikalawa, ang awit ng hudhud. Ikatlo, kwento ni Aliguyon. Ikaapat, sining at kababaihan. At panghuli, ang ating pamana. Mula sa lupa, aakyat tayo hanggang sa ating mismong kultura. Simulan na natin. Unang bahagi, tinig ng mga palayan, isang himig sa kabundukan. Gusto kong damhin ninyo yung atmosfera ng mamapalayan. Sa bawat paghakbang nila sa putikan, sa bawat pagyuko para magtanim o mag-ani, laging may nakakabit na sagradong himig. Ang bawat baitang ng terraces na yan, hindi lang basta lupa, entablado yan ng tuloy-tuloy na pag-awit. Kaya ano nga ba talaga ang hudhud? Hindi lang ito simpleng kanta na pampalipas oras o para maaliw. Ito ay isang napakahaba at epikong awit na nagpapanatili sa kasaysayan, tradisyon at mismong kaluluwa ng mga Ifugao. Kumbaga, ito ang kanilang buhay na history book. Wala naman silang mga aklatan o libro noong unang panahon, kaya ang awit na ito ang naging imbakan ng lahat ng kaalaman nila para mapanatili ang balansa sa komunidad. Punta tayo sa ikalawang bahagi, ang awit ng hudhud, isang obra maestrang walang nakasulat na kopya. Isipin niyo kung gaano kahirap tandaan ang buong script ng isang pelikula o bawat pahina ng isang nobela. Ngayon, isipin niyo ang bilang na ito, mahigit 200. Ayan, ganyan katindi ang sukat at lawak ng hudhud. Mahigit 200 kwento na ipinasa sa pamamagitan lang ng bibig. Wala ni isang letrang isinulat sa papel. Isipin niyo yung dedikasyon ng mga matatanda na ipasa ito ng buong buo sa mga kabataan. Memorya, musika at matinding respeto lang sa tradisyon ng bumubuhay dito. Grabe, di ba? Ngayon, baka itanong nyo, kailan ba talaga nila ito kinakanta? Ang hudhud ay particular na inaawit kapag panahon ng pag-aani at pagtatanim. Bakit dun lang? Kasi sadyang ginagamit ito habang sama-sama silang nagbabanat ng buto sa bukid. Parang pampagana kumbaga. Hindi lang ito tinatanggal yung pagod nila pero pinapanatili nitong sabay-sabay at nagkakaisa ang buong komunidad sa pagtatrabaho. Isang napakatalinong paraan para magtulungan ang lahat. Dito na papasok ang aksyon. Ikatlong bahagi, kwento ni Aliguyon, ang matapang na mandirigma. Kilalanin natin ang pinakasentrong karakter ng epikong ito. Sa kaliwa, nandyan si Aliguyon. Siya yung matapang at matalinong bayani na nagtuturo ng mga astig na aral sa komunidad. Pero syempre, sa bawat bida, may katapat. Sa kanan, nandyan si Pumbakhayon, ang kanyang mabangis na katumbas. Ayon sa kwento, naglaban ng dalawang ito sa loob ng mahabang 3 taon. Imagine nyo yon, 3 years. Pareho silang magaling, parehong matalino, at ang pinakamaganda dito, mataas ang respeto nila sa isa't isa kahit magkalaban sila. Pero heto, ang hindi nyo inaasahang mangyari. Ang 3 taong digmaang iyon ay nagtapos hindi sa kamatayan, kundi sa kapayapaan at pagkakaisa. Diyan talaga makikita ang puso ng hudhud. Hindi lang ito kwento ng puro patayan at gulo. Ito ay isang napakatalinong paalala kung paano inaayos ang mga alitan at kung paano pinapanatili ang balanse sa kalikasan at lipunan ng mga Ifugao. Isang aral na paniguradong kailangan pa rin nating lahat hanggang ngayon. Ika-4 na bahagi, sining at kababaihan, mga tagapangangalaga ng kultura. Paano ba talaga ang mismong pagtatanghal nito?
Bukod sa boses, yung mismong kumpas ng kamay at galaw ng paa nila sa putikan habang nagtatanim ay may napakalalim na ibig sabihin. Sumasayaw at umaawit sila ng sabay-sabay na parang isang nilalang. Dito natin makikilala ang Munhao E. Siya yung pinaka-lead singer o yung conductor ng buong simponiyang ito. Hawak niya ang kwento at siya ang nagdidikta kung gaano kabilis at kung ano ang emosyon ng buong epiko. Himayin natin kung paano nagkakaaminan dito. Unang hakbang, yung Munhawe ang laging nangunguna. Siya ang nagbubukas ng bawat linya ng kwento. Tapos, yung ikalawang hakbang, papasok yung koro ng mga kababaihan na aktibo at sabay-sabay na tumutugon sa kanya. Ipinapakita lang nito na ang mga kababaihan hindi lang sila basta backup singers. Sila ang mga tunay na tagaprotekta ng kulturang Ifugao. Sa boses ng mga kababaihang ito, nakasalalay ang kanilang kasaysayan. Ikalimang bahagi, ang ating pamana, ang tunay na kayamanan. So, bakit ba natin ito pinag-uusapan at bakit ito mahalaga ngayon? Sa panahon natin ngayon na puro teknolohiya at mabilis na nagbabago ang mundo, napakadaling makalimutan ang mga tradisyong ipinasa lang sa pamamagitan ng bibig. Gaya nga ng nasa sulat dito, ang ating tunay na kayamanan ay nasa ating mga kwento at tradisyon. Napakalakas na paalala nito para sa ating mga Filipino. Obligasyon natin, kargo natin, na protektahan at ipagmalaki ang buhay na ipikong ito bago ito tuluyang mabura sa alaala natin. Kailangan nating suportahan ang pamana natin para manatiling buhay ang kaluluwa ng ating nakaraan. At dyan natatatos ang ating pagtatalakay. Pero bago tayo maghiwalay, may maiiwan akong tanong sa inyo. Ano ang paborito ninyong bahagi ng kulturang Ifugao? At anong epiko kaya ang susunod nating dapat pag-aralan? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at patuloy tayong matuto at tumuklas ng mga kwentong patuloy na nagbibigay buhay sa ating kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.